Magandang gabi po. Meron akong bagong nakuha na mutya sa tagatak. Ito ang mutya sa tagatak. Yan. Pinapalibutan po yan ng kristal yung kanyang katawan. Yan po ang tunay na tagatak. Ang tagatak ay magamit po yan sa pampaswerte sa negosyo. Dahil kapag may mga negosyo po, kung sa Bisaya pa yan, yung tagatak kasi yung sa amin yung tagatak, panghatak ng mga swerte. At minsan din yung tagatak ay sabi ng mga matatanda, yung tagatak maganda rin yan sa gira. Dahil kapag barilin daw yung tao, kapag may tagatak, mahatak lang daw yung bala sa sa harapan ng binaril. Pero yung mga nagsasabi lang na mga matatanda, dahil para sa akin, kung ano yung mutya na binigay sa akin ay hanggang sa mutya lang, depende na sa kanya yon kung ano ang mangyari sa atin, basta tayo ay naniniwala sa mutya ng tagatak. Ayan, yan ang aking mutya sa tagatak. Parakihan natin. Yan. Ayan yung tagatak natin. Gabi kasi ngayon kaya hindi natin maklaro o ang kanyang forma. Buhay na buhay po yung tagatak natin. Oh. Oh. Tatagos sa ilaw yung ating tagatak. Oh. Tatagos yung mga ilaw. Ayan po yung original na tagatak, kasi kapag ang tagatak na walang ilaw na kristal sa loob ay hindi po yan tunay na tagatak. Ayan. Yan ang tunay na tagatak. Mutya sa tagatak, panghatak ng swerte, proteksyon sa kulam, barang, daot, hilo, sumbalik, balisong, gamot sa lahat ng karamdaman ang tagatak. Kaya maaari din itong ang ating mutya ng tagatak ay pangkalahatang proteksyon at may halong swerte. Ayan po yung tunay na tagatak. Ang tunay po na tagatak ay kristal na tumatagos po sa ilaw yung kanyang bawat araw o bawat guhit-guhit. Tatagos po ang ilaw sa bawat guhit ng tagatak. Ayan. Oh. May nagtatanong sa akin na videohan ko daw, ipapakita sa kanya kung ano ang itsura ng tagatak. Ayan po, ito na po yung request mo bro, na titingnan mo ang aking mutya ng tagatak. Yung mutya na po yan na tagatak ay matagal ko na itong dala. Matagal ko na. Ito ang aking gamit na aking tinatago-tago. Well, marami naman akong gamit, pero nag-okasyon kanina na tumawag sa akin na tingnan daw niya yung original na tagatak. Ayan po yung original na tagatak. Minsan yung tagatak na malaki, parang kasing laki ng nyog na bunga niya,
At gadepende rin sa kanyang formasyon o forma. Gadepende. Lahat ng tagatak ay maaring pwedeng iba-iba ang hitsura, iba-iba ang forma. Ayan. Mutya sa tagatak. Kung gusto niyo ito bro, kung halimbawa ayaw din ninyo, ay okay lang. Ang importante na ipakita ko ito dahil marami namang taong na kursunada sa ganitong klaseng mutya o tagatak na bato. Dahil bihira ka lang makakita ng bato na ganyan. Karamihan po ito makikita sa sa ilalim po ito ng kuweba o sa bundok. Sa bundok na may mga malalaking kahoy o bato. Yan siya sa gilid ng tubigan magtambay o sa putikan. Kasi yung araw niya o yung kristal niya, yan ay tubig. Yan o, tingnan nyo. Yan o, di ba dumidilaw? Tubig po yan na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nagtagal dahil sa kanilang panalangin, nagiging bato na po sila. Nagiging bato na po. Oh, napakagandang tagatak. Yan. Yung ganyan-ganyan niya, para siyang balat ng turtle o bao. Balat ng bao yung kanyang araw o yung mga grooving niya. Balat ng bao. Yung bao, meron ding tinatawag na sa Tagalog bao, pero nyog. Sa Tagalog bao, pero nyog. Pero sa Bisaya yung bao, sa English turtle. Makalibog talaga, no? Kung hindi mo talaga ayusin yung direkta ka lang, kung wala kang ibang isipin, mag-aaway yung Tagalog at saka Bisaya. Ano bang pinagkaiba sa bao at bao? Di ba? Anong pinagkaiba sa bao at bao? May pinagkaiba ba yun? Ang pinagkaiba sa bao at bao, yung bao ng nyog at bao ng turtle sa English. Yan ang pinagkaiba. Yan, ito ay parang bao o turtle sa English, parang turtle sa likod niya, parang kay hindi. Pero ito ay tagatak, no? Tagatak na bato. Mainam gamitin sa pampaswerte, proteksyon, gamot sa kulam, barang daot hilo. Sa lahat ng karamdaman ay maaari itong makatulong sa iyo. Ibabad mo lang ito sa tubig. Ayan o. Ibabad mo ito sa tubig na maligamgam na may halong mainit na tubig. Katapos inumin. Pero bago mo gagawin yan, magdasal, natural magdasal ka. Para tatalab sa iyo yung iyong dasal, para dinggin ng Panginoon, dahil ang Panginoon po ang gumawa nito. Kaya kung magdasal ka, kailangan hilingin mo para ibigay po yan ng Diyos. At gamitin mo itong tagatak para ito ang kanyang microphone para mapalapit sa Diyos, dahil ito ang tagatak ay nanalangin din ito sa Panginoon para iyay magiging bato po siya. Magiging bato po yan siya. Kaya gusto rin ng mga mutya na magkakaroon sila ng kaligtasan na buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan, buhay na walang kamatayan. Maliban lamang sa Diyos, kaya nagpakabato sila. Kaya dahil sa kanilang panalangin, nagiging mutya at birtud sila na nagiging makapangyarihang bato. Kaya kung makakita ka ng ganyan, lahat po yan nanalangin sa Panginoon para sila tumigas at hindi nila matay. Paano pa ito mamatay? Nagiging bato at lumaki yan. Kung halimbawa yan ay mabiyak mo, yung kabiyak niya ay tutubo at tutubo pa rin dahil sa kanyang kapangyarihan. Di katulad ng tao, mamatay, hindi na yan mabubuhay ulit. Maliban kung may anak siya, ay hindi na ang anak niya, habang ang anak niya magkaanak, ay madadami na yung kanyang kaliwat. Pero hindi yung material na bagay, hindi na yan mabubuhay ulit kung ang katawan ay mawala na.
magkaanak siya, pwede pa ring magdami, pero yung kanyang katawan na mismo na siyang gumawa ay hindi na yan babalik. Katulad yan sa yan ang tao. Pero itong mutya ay kapag manalangin, nagiging bato ay forever na po yan na nagiging bato, dahil sa panalangin nila sila ay magiging bato na naghingi sa Panginoon na gumawa sa kanila, kaya nagiging bato sila para hindi na sila mamatay. Kaya tinatawag silang tagatak. Ayan po yung tagatak na kwento. Hanggang dito na lang. Maraming salamat mga tagatak. Bye bye. God bless po sa inyong lahat.